I'm so happy na kayong dalawa din yung nakakausap ko about this matter. The world isn't black and white. Maraming iba-ibang spectrum, hindi lang sa gender. Pinaglalaban natin yung SOGI bill na hindi maipasa-pasa ngayon. Diyos ko po! Ano ba ang goal natin? Mapasa itong SOGI bill. Hindi naman siya nagpo-protect lang ng protect lang niya lang yung mga, mga bading, mga tomboy, mga ganyan. Pero ang SOGI bill is for protecting all genders. Hello! I'm Arkin. I'm Rain. I'm Shy. And welcome to Upuan Natin Yan, where we sit and discuss anything and everything under the sun. And this show is brought to you by Metro Viral! Guys, may tanong ako sa inyo. Alam niyo ba kung anong month ngayon? Letter J. Yeah, it's June. And Birthday month! Happy birthday! Happy Thank birthday! you, guys! Dahil dyan, may papasok na... Wala naman. May sponsored na cake. Pero, guys, pag June, sinaselebrate natin ang... Birthday ko! Tama! Charot. Sige. Plus, bukod sa birthday ni Shai ng June, sinaselebrate din natin ang Pride Month! We celebrate lahat ng genders. Ito rin yung month na pinaglalaban natin yung SOGI bill na hindi maipasa-pasa ngayon. Diyos ko po! Ba't hindi nyo magawang gano'n na lang yan, mapirma at maipasa na at ang magawang weird pa nga kasi ano? diba minsan yung ginagawa nilang reason is Catholic country tayo, so conservative tayo sa mga ganyan. Pero yung mismong mga head ng mga religion, sila yung sumusuport sa mga din. LGBTQ. Tapos hindi magawa ng government, parang hello. Hi! For this year theme ng Pride, Reflect. Empower. Yun na! Drama! Those three words ay parang meron talaga siyang ginagampanan na mabibigat na tungkulin para sa ating mga... Mas malalim siya. Pag-reflect ka, tumingin ka sa salamin, anong ginagawa mo para sa community? Tama! Para masuportahan sila. Tapos empower. Anong ginagawa mo para matulungan yung mga LGBTQ para ma-empower sila? Hindi magde-degrade. Tama! And unite! Para magsama-sama. Kasama, hindi lang yung LGBT community. Lahat. Yeah, yung mga allies. I'm so happy na kayong dalawa din yung nakakausap ko about this matter. And I wanna share this na napansin ko lang din lately na parang ngayon, yung mga younger generation is freely na i-express yung kanila yung sarili. Katulad ng mga nakaraang buwan na nag-shoot kami sa QC Memorial Park. Marami ng kabataan na hindi natatakot i-express talaga yung sarili nila. Nakikita ko na may mga nagka-holding hands. Yung parang hindi na sila nahihiya. May konting progress and improvement. Parang kung anong ginagawa ng babae at lalaki na couple, parang gano'n na lang din yung nakikita ko sa kanila. Sabi ko, shocks. Yung parang naging problem ko din siya dun sa first, fling. Kasi first ko parang na-awkwardan talaga ako na makipag-holding hands. To show your affection. Yeah. In public. And first meet up namin, he wants to hold my hands, pero parang you're not comfortable to express. Parang naisip ko siya nung wala na kami, na parang dapat pala ginawa ko na nung nandun pa ako, na parang meron talagang pagsisisi na parang dapat hindi mo na lang pinansin yung masasabi ng ibang tao kaysa dapat mag-focus ka na lang doon sa kung anong meron sa ating dalawa. Parang ganon. And one of the reason bakit ako tumigil, ako yung lumayo, and I think ako ang midnight rain sa relationship. And yun yung realization ko na ngayon medyo, as in, napagsisihan ko naman siya, pero ngayon parang dapat pala ganito yung ginawa ko. ganito yung ginawa ko. Pero kasi hindi mo rin masisisi yung sarili mo. Kasi nga, nagiging wary ka sa magiging opinion ng iba. Although, hindi naman, parang hindi kasi siya kailangan ipilit. Na parang, kailangan proud tayo kasi ganito. Kasi hindi na, may pinagdadaanan ka rin Parang hindi naman siya madaling process na, tara, holding hands. Don't blame yourself. Don't be too hard on yourself. Kasi, yun yung realidad talaga na hindi lahat ng tao may lakas ng loob na gawin yan.
siguro yun din talaga yung magandang essence ng relationship na hanggang saan yung understanding nyo sa suffering ng isa't isa. Tsaka kung siguro, kung nasaan sila sa process, like kung kunwari may dalawang tao, yung isa ba nag-come out na or pareho ba silang like ready na mag-show ng affection in public? Kasi paano kung yung kunwari may closeted, hindi pa siya out sa ibang tao, so scared siya mahuli sa public. Parang ganun. Kailangan lang din talaga magkaintindihan na baka hindi pa talaga ready. Yung mutual understanding talaga. Baka yun din talaga yung kung ano naman yung nakikita niya, ganun din naman nakikita ng pamilya. I mean, meron akong thinking na parang hindi ko naman kailangan mag-out. Bakit ako mag-out? I mean, hindi ko siya obligation to come out. Yeah. Parang ganun. Meron din ba kayong mga friends na part ng LGBT? Yeah, marami. Yes. Meron din previous video sa Metro Viral. Yung upuan natin yan, way back 2022, na napag-usapan din yung Pride Month. Hindi ako kasali sa discussion, pero merong group na nag-discuss. Lahat sila part ng LGBTQ. Pag-usapan nila yung personal journey nila, na parang hindi nga daw lahat kailangan mag-out. Kasi parang hindi naman talaga kailangan. Minsan, malalaman na lang ng iba sa kung paano i-express yung sarili. Tsaka kasi parang yung iba din sa sinasabi, yung mga babae at lalaki nga, nag-out ba kayo? Yeah, yun nga din. Like parang doon nagkakaroon ng like lamangan. Like parang kasi hindi mo naman sinasabi na, uy, lalaki ako, uy, babae ako. Pero bakit pag ka part ka ng community, kailangan mong mag-out? Ito rin, kasi ang Pride March, lesbian ang unang nag-organize. And medyo nagiging kasi sila, invincible. Mas lalong... parang na-over... Parang mas nabibigyan ng pansin. Oo, gano'n. Parang sa mga movies, sa mga teleseries, sila. mga BL, di ba? Parang Okay, laging, mas exposed. Yun yung tamang word. Sana, meron din tayong marinig na mga sides sa mga part ng lesbian, ng mga trans, and bisexuals, other part of the spectrum ng community. Actually, meron akong friends na lesbian couple. Pareho pa silang closeted sa family. Yun yung medyo nahihirapan sila ngayon. Kasi syempre, pag sa friends, expressive sila, open sila. Pero pag nasa public, nahihirapan silang mag-show ng affection. Nahihirapan din silang mag-communicate pag nasa bahay sila. Kasi syempre, baka marinig na, uy, bot babe yung tawag mo dyan sa kaibigan mo, ganun. So parang marami din talaga silang struggle na hindi naman sa unfair, pero parang mas may exposure nga yung pagdating sa gays. Kasi sa lesbian couple na friends ko, parang tagong-tago talaga. Although kasi, in my perspective, like, kunwari ilalagay ko yung sarili ko sa shoes nila. Siguro ko dahil, syempre, ibang lesbian, may parang pinalaki pa rin silang babae. So parang minsan, ang ina-assume ko is baka takot lang din talaga sa parents sila. Kasi minsan, mahirap mag-disappoint ng parents kapag babae ka. Kasi parang protective na nga sila sa'yo. Tapos, susubayin mo pa sila. Parang ganun. So, I feel like mataas yung parang expectation na nilalagay sa sarili. Dun sa sinabi mo, parang I agree kasi I read a quote before. Yung mga girls kasi, they're conditioned to be nice. Ang parang stereotype with girls, like feminine, and then pag boys, masculine, malakas. Kaya yung mga girls, like parang growing up talaga, conditioned sila na kailangan nice ka lagi, ganun. Kaya dun siguro naka-connect nga na mataas talaga yung expectation sa kanila na dapat ganito ka, dapat ito lang yung ginagawa mo, ganun. Dapat sundin mo yung kaya gets ko yun. Tsaka, alam mo yun, parang may stereotype din na parang kapag girl ka, parang yung mas maayos ka. Alam mo yun, parang mas mababa yung chance mo dapat na magloko ka or ka. Parang mas mahirap sa kanila na mag-out, na mas parang i-express yung totoong sila. Ganun. Kunyari, meron ka ng struggle about yourself. Iba lang din yung struggles ng part of the community. Hindi lang siya in the sense of like, bakit mo kino-compare? Pero, it's a general knowledge na iba talaga ang sufferings ng nasa community. May oppression talaga. Yeah, meron talaga kasing discrimination and oppression. Pero wait! Napansin namin na napakaraming nanonood pero hindi nakasubscribe sa aming YouTube channel. Ay, Grabe dapat naman di yun. ganun. So, bago kami tumuloy, make sure to click the subscribe button and hit that notification bell para updated kayo lagi sa mga latest uploads namin. Tama! So, going back to our kwentuhan, as part of the gay community,
meron ding stereotyping na nangyayari. Inside. Within the community. Paano natin ipaglalaban yung ganito, pero sa community natin, hindi natin siya magawa ng tama. Yes, we need to fight for this, pero hindi natin magawa sa loob ng community, lalo na yung stereotyping na yan. Ano na rin kasi ako na parang na-reject na din, ganyan. Kasi I have a big tummy, ang tabako, hindi ako pasok sa standard na gusto nila. I mean, you can reject me nicely man lang, parang idaan nyo sa magandang usap na hindi masasaktan yung kausap nyo. Ang panawagan ko po ay maging open tayo. Parang before ka magsabi ng isipin mo siya ng triple. The world isn't black and white. Marami iba-ibang spectrum, hindi lang sa gender. Marami ting, kunwari, spectrum ng mental health. Yeah. Marami tayong iba-ibang pinagdadaanan. Ganon din siya pagdating sa gender, especially, yun yung expression ng isang tao eh. Kailangan din talaga ng critical thinking. Tama. Kaya nga tayo merong reading comprehension nung bata tayo at meron tayong mga GMRC. Ilagay natin yung lahat sa At application. ESP. Oo. Yeah. Maging considerate lagi sa ibang tao. Yeah. Parang it's better to be kind than to be right. Yes. Kasi minsan kahit tama ka, pero yung way of Delivery mo. sa tao, mali siya. Magiging mali siya. Yeah. Sana gamitin niyo yung platform niyo, lalo na kung malaki yung following niyo. Gamitin niyo yung platform niyo to make the Nicely. world a little better. Yeah. Kasi napaka-cruel na ng mundo. Lahat tayo Wag na nararamdaman kayong yan. dumagdag doon. Kung sa isang bagay, hindi kayo masyadong maalam, better na mag-research muna kayo. Pero at the end of the day, isipin niyo pa rin natin, ano bang end goal? Ano bang goal nating lahat dito? Di ba? Labanan pa rin yung oppression kasi kahit mag-away kayo inside the community, paglabas nyo doon, hindi naman napasa yung Soji Bill. Yeah, Hindi naman natin nabawasan yung mga nadi-discriminate na mga batang ramdam na nila na bakla sila pero hindi nila kayang i-express yun. Sarili nila. Oo. Yung term is para lang kayong nagpataasan ng ihi. Oo. So, wag ganun kasi hindi siya productive. Kayo ba, paano nyo ba pinapakita or parang paano nyo pinaparamdam doon as an ally sa mga friends nyo na we support you? Parang i-respect lang din talaga sila as a human being. Kasi hindi naman... Like, may it's not different- really a big deal Yeah. dapat. Hindi siya something na dapat mag-separate ng mga tao. Simple, ano lang, na parang simple lang. Kung anong ginagawa mo sa boy and girl, ganun lang din yun sa part of the community. Ako naman, as an ally, ako talaga to be honest, bata ako, grabe yung homophobia, be. As in, lumaki ako sa very conservative family, na yun yung thinking. And then, sobrang thankful ako nung nag-senior high na ako. Doon ako na-open with, naging open-minded na talaga ako that time na hindi ganun dapat yung thinking mo. Kaya doon ako nag-start na maging mulat na. Kaya ang ginagawa ko as an ally ngayon para makahelp ako, I start sharing my thoughts. Parang hanggat bata yung mga pamangkin ko. Kasi yung conservative thinking ng family ko, it's still there eh. Parang mahirap yung tanggalin, di ba sinasabi nga nila kapag culture nyo na, mahirap siyang tanggalin, like all at once. Lalo na pag matanda na. Lalo na pag matanda na. Kaya ako, kapag talaga merong chance na parang i-share ko kala mama or kala papa, kahit sa mga kapatid ko, na ganito dapat, ito na ngayon, like, meron na tayong Soji, hindi na siya black and white na parang kung bakla ka, dapat sa lalaki ka lang, yung ibang bakla, gusto nila babae, pero bakla pa rin sila. Alam mo yun, parang sobrang complex kasi eh. Pero I try to be understanding kasi bumabalik ako dun sa thought na, hindi nila kinalakihan to. Hindi nila alam to. Tayo kasi, nag-aral tayo, tinuro yun sa atin. Kaya alam natin kung ano. And then sila, para silang newborn na, ano ba tong lahat ng information na to, hindi namin alam. Kaya ako, nung una, as in, grabe yung trigger ko kapag naririnig ko sila na, bakla. Alam niyo yung trigger ko na parang, I'ma fight you, gano'n. Pero naman sa mga batang pamangkin ko, I try my best na ipakilala na agad sa kanila yung tamang thinking. Actually, nung kailan lang narinig ko yung pamangkin ko, naasar niya yung isa ko ring pamangkin. Nag-aasasan sila. Ay, iiyak na yan, bakla, gumagano'n siya. Ay, talaga in my mind, na-trigger ako. And then, pero hindi ko siya sinigawan, hindi ko siya And then, in-explain ko ng sobrang ayos. And then, nakinig siya. So, yun siguro yung parang tingin ko na sobrang tinatry ko na tulungan yung community is tinatry ko na agad sa right path na agad yung mga bata. Kasi para hanggang paglaki nila, madadala nila. Or on education.
actually relate ako dun sa, hindi naman super homophobic, pero may time na parang nakakapagsabi ako ng homophobic. Kasi syempre lumaki ako abroad, super conservative, super, tas religious pa yung family ko. Tapos may time na, ayun nga, hiwalay. Hindi siya co-ed. So may boys, may girls. And boys. Tapos parang may nagkaka-rumor na meron daw lesbian couple, gano'n. Tapos may picture sila. Tapos kapag yung, minsan yung klase namin, super, like, closed off pa ng thinking na parang sasabihin namin, ba't hindi na lang sila mag-best friend? Bakit kailangan maging sila? Yung mga parang ganon. Sisters, gano'n. Tapos parang looking back, sobrang closed off. Parang yung utak natin, hindi pa natin ma-imagine na possible magkaroon ng romantic relationship with someone na yung gender mo, same, like pareho silang girl. Yung sex nila parehong girl, pero magkaiba sila ng preference, gano'n. Yeah, yun din kasi yung mahirap noon na parang, actually, parang sa school din dapat nagsisimula yung ganyan eh. Kasi, imagine yung mga books dati, like, ang pinapakita lang talaga is girl, boy, na parang, ang sample nila, boy loving girl, girl loving boy. Meron pero akong naalalang sobrang grabe yung, na ang choices matching, tapos bestida, tapos t-shirt, tapos pink, blue, as in, parang sobrang stereotyping talaga. Grabe, ikot yung mundo ko. Ano to? Ito yung sinasagutan mo. Sabi ko na pamangkin ko, tinuro ko talaga. Sabi ko, hindi pwede to. Totoo. Kasi kaya may stereotype eh. Andun eh. Books pa lang natin. Books pa lang. Bata pa lang tinuturo pa lang, na. curriculum pa lang. Ayun na eh. Di ba? Pag ano nga, gender reveal, blue, pink, girl. Pero ngayon, meron akong mga kakilala na parang bini-blank out nila yung gender. Kasi parang sabi nila, saan ko ba yung narinig? Parang somewhere online ko din ata na ano. Isa Calzado. Na parang sabi, yung anak ko ang magdidesisyon pag gusto niya kung ano yung gender niya. Binlang ko niya yung gender ng anak niya. Kasi, ay sa tingin ko, parang ano niya, wala din siyang right to pangunahan na ganito ang gender mo. Boy ka, kasi may ganito ka, ganyan. Imagine yung kaya niyang ituro, kaya niyang ipasa dun sa anak niya kung ganun yung thinking niya. Yun yung magpapalaki sa isang baby. Imagine niyo yung magiging finished product na yun. Like yung love na matatanggap ng batang yun kasi I'm heard, I'm seen, kahit ano pa ako. I have a choice. Sa tamang paggamit ng social media, maka-educate din tayo ng iba. Maka-educate talaga. Tsaka parang, yun nga, yung sabi kanina, as an ally, ang nagagawa ko naman. Kasi nga, di ba minsan, sa Metro Viral, nagtitiktok live. Tapos minsan may mga homophobic comments na parang, pag umiiyak, bakla, gano'n. Tapos yun yung, parang, I do my part minsan in calling out people in a nice way na parang, hindi na yan maganda sabihin. Hindi siya kailangan pang-asar. Pati yung mga expectation or stereotype nila pagdating sa boy, girl, or sa kahit anong gender. Kailangan din kasi silang, yun nga, i-educate talaga. Kaya yun, feel ko more on online yung nagagawa kong pag-help. At saka yung kapag, syempre, in public, hindi mo ikakahiya kapag may friends kang LGBTQ. Yung rights nila, kailangan mo ding ipaglaban. Kaya importante talaga yung pangatlong word. Alam yung pangatlong word? Unite. Dapat magkaisa-isa tayo at alamin talaga yung goal. Ano ba ang goal natin? Mapasa itong SOGI bill. Hindi naman siya nagpo-protect lang ng protect lang niya lang yung mga bading, mga tomboy, mga ganyan. Pero ang SOGI bill is protecting all genders. Ginawa ko siya para sa ating lahat. Kaya natin to sineselebrate, diba? Sineselebrate natin ng Pride. Hindi lang para lang, araw ng ganito, ganyan, ganyan. Araw din po to ng pakikibaka. Paglaban kung ano ang mga advocacy na mapakinggan. Every day is a perfect time and it's your responsibility as a human being to understand the world and what's happening in a society. Tama! And I thank you. Kaya naman, excited na talaga ako ngayong June 22 kasi pupunta po kami sa QC Memorial Park para sa Pride March. Basta niyayaya ko kayo na makisama at makilaban ngayong Pride Month. Hindi lang this month tayo matututo ha, every month. Araw-araw natin to pinaglalaban. Araw-araw tayo mag-reflect, mag-empower, and unite. Thank you for watching Metro Viral. If you want us to talk about something or anything, pwede kayong mag-suggest ng mga topics sa comment section below. See you in the next episode. Bye! Laban mga buddy! Laban! Happy birthday, Shai! Dara na!